Ito, breaking news, breaking news. Ah, nahuli yung kotse ni Saldico. PIA na ilabas na mula rito sa isang condominium unit dito sa BGC ang 8 sa 9 na sasakyan na subject nga ng warrant of seizure and detention mula sa Bureau of Customs. Ang mga sasakyang ito ay nakarehistro sa iba't ibang mga kumpanya at mga personalidad na may kaugnayan sa dating kongresista na si Zaldico. Kabilang dito ang ilang luxury SUV na pawang mga armored o bulletproof. Kasama ang mga kinupiskang sasakyan ng 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, Toyota Sequoia at Toyota Land Cruiser. Pinaghanap naman ang isang Rolls-Royce na wala sa parking area ng kondo. Bukod dito ay 15 sasakyan din na nauna nang inialarma sa LTO at nakarehistro rin sa iba't ibang mga tao at personalidad na may kaugnayan kay Zaldico, pero wala sa listahan ng warrant of seizure and detention ang kinipiska ng pinagsanib na puwersa ng BOC, Independent Commission on Infrastructure, LTO, HPG at Southern Police District. Magagarang sasakyan, ang nahuli. Naku, matindi. Asan ka na nga ba, Saldico? Hindi na natin maintindihan. Bigla na naglaho si Saldico. Alam mo, pinagkukumpis ka na itong mga sasakyan mo. Dapat magsalita ka na talaga, Saldico. Tinabla ka na talaga. O, di ba? Kayo ang tatlo, triangle offense kayo. Si Bongbong, si Tambi, tsaka ikaw. Alam naman ng taong bayan yan. That is public knowledge na. So, kahit itanggi nyo, wala namang maniniwala sa inyo. Kaya ituloy mo, saan ka na napunta? Baka mamaya patayin na to si Saldico. Hindi tayo nagpapakalat, baka ha. Kasi asan na siya? Bigla siyang huminto. Hindi natin alam kung bumuebuelo. Hindi ko alam kung magagalit siya sa ginawa ngayon, di ba? Kinumpis ka yung mga magagara niyang sasakyan. So, the normal reaction ng isang tao, kung hindi drama. Kasi pwedeng drama tong confiscation nila ng sasakyan eh. Kunwari, ginagawa namin ng aming trabaho at talagang kinukuha namin yung mga ninakaw ni Saldico at ganyan. Alam na natin yung mga drama. Okay? Mananahimik si Saldico. Kasi may usapan na sila. Gets nyo po? May usapan na sila sa babaw. Ito gagawin natin. Confiscate lang namin. Huwag ka nang magre-react. Relax ka lang dyan. Mag-enjoy ka kung kunwari nasa nasa Portugal. Enjoy ka na lang dyan sa Portugal. Okay? Total, marami pang babalik sa'yo na ari-arian. Pero kung talagang legit itong pagkukumpiska, ang reaction ni Saldico supposedly, magagalit na siya, pambihira. Talagang magkakasama tayo dito sa pandarambong na ito, tapos nilaglag niyo ako. Dapat ang magiging talagang reaction ni Saldico dito, magsasalita ulit siya. Kasi kaya nagsalita yun, di ba? Galing mismo naman kay Saldico, sinabi niya eh. Naramdaman niya na talagang nilalaglag na siya ng tuluyan. Alam niya nilalaglag na siya pero itutuloy-tuloy. Kaya siya nagsalita, di ba? Pero nagpreno. So, tingnan natin. Kung magsasalita si Saldico ng ulit, legit to. Pero hindi ako naniniwala. Pag nanahimik si Saldico, wala, drama lang to. Or patay na. Yun lang yun eh. Yan lang ang patutunguhan niya. Subukan pang pigilan ng nagpakilalang abogado ng kondo ang paglabas ng mga sasakyan dito dahil hindi raw sila kasama sa warrant. Pero dahil nakaalarma ang mga ito sa LTO, ay nailibas din sila at dadalhin sa compound ng Independent Commission on Infrastructure. Ayon sa HPG, itong mga sasakyan na ito na inilarma sa LTO ay pwede namang ma-sort out yung kanilang mga papeles kapag ito napatunayan na dumaan sa proseso at pwedeng puntahan ng mga nakarehistro ng mga may-ari. Pero sa ngayon ay nakakumpiskay. Kasi mayroong pumalag hindi raw yun kasama sa listahan. Kunwari, sa'yo yan, baka katabi lang ng parking. Anyway, hindi na issue para sa atin yun, no? Ang issue sa atin dito, mahuli yung talagang sangkot sa ghost projects. Next po. Ito po, pag-usapan natin, napakalaking tulong po nito, itong panukala kasi ang sakit po ng ipinapataw na VAT sa atin.
Okay, sige pakinggan po natin 'to. This is on the Senate table. Senator Chis Escudero is proposing to lift the 12% value-added tax on electricity, calling it targeted relief that would quickly ease pressure on households and businesses. Escudero says his bill differs from broad proposals to roll back the expanded VAT. Yan, ito napakaganda po nito. Okay, ito ang plano dito ni Chis Escudero na alisin yung VAT dito sa kuryente, sa negosyo at sa private natin, sa mga kabahayan, 'di ba? So, ang laki po nito kasi restaurant, yung kuryente nila, yung aircon nila, yung mall nila, siyempre ipapataw yan saan? Doon sa mga bilihin. Kaya tumataas ang presyo ng kunwari kakain ka sa restaurant, bibili ka sa mall, 'di ba? Lahat po, ito po ay basic. Yung kuryente po ay mas basic pa kaysa sa gasolina. Oo, kasi mas naaabot ng kuryente, mas talagang maraming gumagamit ng kuryente patungkol doon sa abot kahit yung mga sabihin natin nasa laylayan o yung mga mahihirap. Mapamahirap, mapamayaman, talagang gumagamit directly ng kuryente. So, napakaganda nito kung aalisan natin ng tax. Aalisan natin ng VAT. Ang problema kasi dito sa VAT na ito, ayaw ipatanggal ni Recto. Hindi naman nakikinabang ang mga Pilipino. 'Di ba? Bawasan nyo yung corruption ninyo. Bawasan nyo yung ghost projects. Bawasan nyo yung bonus nyo pag December. Bawasan nyo yung mga AX, ganyan-ganyan na hindi naman nakakarating. Yung mga akap-akap na yan. Alam mo yung mga unnecessary na lagayan, flood control projects, etc. Yung billion-billion o na confidential funds ng presidente, yung mga ganong hindi naman kailangan. Maayos lang at magamit sa tama ang pera, hindi po natin kailangan ng VAT sa kuryente. Napakaganda po nito. Kaya lang, ang problema nito, baka, alam mo naman si ayaw ng inuutusan. Si Recto, siya talaga ang author niyan. Ang laking pahirap sa buhay ng mga Pilipino itong si Recto. At pumapalag nga siya na ayaw niyang pabawasan ng VAT. Baka mag-away sila, magkairingan sila nito ni Chis Escudero. Which economic managers warned could affect debt management. He notes electricity prices in the Philippines remain among the highest in Asia, pushing up the cost of goods and services across the economy. Isipin mo, isa tayo sa pinakamalaking kuryente dito sa Asia. Ganyan po katindi ang Pilipinas. Kung aalisin mo yung VAT, napakalaking tulong. Bagsak na nga ang negosyo sa Pilipinas. Dapat tulungan nyo na. Under Senate Bill 496, electricity sales from generation to distribution would be VAT exempt, including services by electric utilities and cooperatives. The measure is now pending before the Senate Committees on Ways and Means and Energy. For businesses, VAT-free power could mean lower operating costs and better price competitiveness. Ayan, kaya sana naman, sana aprubahan to sa Senado. Sana tulungan nyo, suportahan nyo. Bigyan nyo naman ng konting ginhawa ang ating bayan. Ito, ipapakita ko sa inyo, explain ko po sa inyo ng mas malalim ang patungkol sa VAT dahil akala nyo hindi nyo lang napupuna. Pero malaki ang tama po sa bawat isa, sa akin, sa iyo, sa atin lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang